Amen. Evening. Dahil umulan, malamang konti lang talaga yung makakarating. Pero let's continue at hindi pwedeng mahinto tong gawain natin. Thank you po. Anyway, last week, pinag-usapan natin yung about success. And right now, ang pag-uusapan natin ay about purpose. Medyo inusog ko lang yung yung topic tungkol sa relationship and sa customer. Kasi important tong mga topic na to. Itong mga topic ay lumabas dahil dun sa mga question. No? That's why kaya tinatopic natin to ngayon para at least medyo magkaroon tayo ng idea dun sa susunod na mga topic. Okay? So, yung topic natin for today is serve your purpose. Sabi diyan, how to find your gift and purpose. How to find or how to know your gift and purpose in life. Kailangan natin ma-identify yung purpose natin. For me, yun yung importanteng dapat nating malaman ngayong araw. Kasi pag hindi natin malaman yung purpose natin, mag-experiment tayo sa buhay natin. Tama? Okay. So, sabi diyan, serve your purpose, how to know or discover your gift and purpose in life. So, ang sabi ko, serve your purpose, yun yung topic. Pero kung mapapansin nyo, nandiyan yung gift tsaka yung purpose. Kasi there is a connection between that two specific na salita eh. No? Merong connection yung dalawa. Kasi para magawa mo yung purpose mo, you need this gift. You need to give. You cannot serve your purpose if you don't know your gift. So, yung purpose, yung dahilan kung bakit tayo nilikha, yung gift naman, yung kakayahan na binigay sa atin ng Diyos para matupad natin yung purpose natin. That's why, ang question dyan ay, how to know your gift and purpose in life. That's how you serve your purpose. You need to know that two thing. Okay? So, yung purpose, yan yung dahilan. Why? Again, yung gift, yan yung how. Paano. Okay? So, maraming tao nagtatanong, ano ba talaga yung purpose nila? Kasi we are focused on living or, ano ba tawag dito? Surviving. Most likely yun yung tamang term, surviving. How we survive every day and the next year, paano natin mapag-aaral yung anak natin, paano natin mabubuhay yung pamilya natin, paano natin magagawang mai-provide yung pangangailangan natin sa pang-araw-araw. So, dun tayo busy lagi. But, sabi dun sa Matthew 6:33, ano sabi doon? Ano sabi? But seek ye first the kingdom of God, or the kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ibig sabihin, meron siyang pinapauna sa atin. Dun sa kingdom, may purpose ang Diyos. Naniniwala ba kayo? Sa kingdom, sa kaharian, merong purpose yung Diyos sa kaharian at belong ka dun. Pag hindi mo ibinilong yung sarili mo, okay, mahihirapan kang mabuhay ng tama dito sa mundo. So para ka lang nabuhay dito na nonsense ba? Nonsense. Yung pagiging buhay mo, pagiging tao mo. Sabi dito sa mga verses, basahin ko yung mga verses. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do. Ibig sabihin, meron talagang itinakda si Lord para sa iyo.
merong purpose yung Diyos specific for each and every one of us. Sabi ko nga last week, ang purpose ng sangkatauhan, ng lahat ng tao ay to glorify the Lord. Hindi lang tao all the creations. Ang purpose nito ay to glorify the Lord. But each and every one of us has a specific purpose para sa buhay natin. Okay? So, sabi sa Romans 12:6, we have different gifts according to the grace given to each of us. So, ibig sabihin, if we have different gifts, merong binigay sa atin yung Diyos na kanya-kanya nating gifts, ibig sabihin, meron tayong kanya-kanyang purpose na dapat na i-serve. So, that's why I conclude, we have different gifts here on earth. Okay? Sabi pa dyan sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever what? Gift. You have received to what? Serve others. Kita mo na? Para saan daw yung gift? To serve others. Not for your own sake, not for your own preservation, your self-preservation, or yung pang-sarili na kagustuhan, kundi yung gift na different gifts na binigay sa atin. Meron siyang purpose to serve. You get the point? You get the point? So, ulitin ko, we have this purpose and we need to serve the purpose that we have. And all creation, ang purpose nito ay to glorify the Lord, but every human being, sabi dyan, has different gift. And this gift, ano daw gagawin? Na na-receive ninyo, gagamitin ninyo, use Serve others. to serve others. So, hindi siya self-serving. That's why being a citizen of the kingdom of God, it is not pertaining to serving the ministry of church only. Kasi akala natin yung sinasabi ng Biblia ay patungkol lang sa simbahan, sa relihiyon. Doon tayo nagkakamali, kaya hinihiwalay na natin yung relihiyon sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kasi we don't understand totally, akala natin religious lang yung term na ginagamit dito. Pero no, it's your, yung kabuuan ng buhay mo. Ano yung purpose ng buhay mo? You have gift, not just playing instrument, preaching, not just sharing the gospel, not just attending the church and doing something there sa ministry, but you bilang tao na nabubuhay, you use your gift. Each and every one of us has different gift, and we use that gift to serve the church. Yung ba sabi doon? Others. Actually, tama rin yung the church. Kung iintindihan lang natin yung ibig sabihin ng church, called out ones, ibig sabihin yung mga tao. Hindi yung building, hindi yung organization, at hindi yung religious activities. Hindi lang doon, kundi sa tao. Others. Yun yung purpose mo. Kaya ka binigyan ng gift. Okay? Nag-grasp nyo ba yung explanation? Okay. Now, eto. Purpose is your assignment. Gift is your equipment. Meron kang assignment, yun yung purpose mo. Meron ka namang equipment, merong binigay sa'yo para gamitin mo, yun yung gifts na binigay sa'yo ng Lord. Purpose tells you where God wants you to go, while gift helps you get there.
Ay, naiintindihan nyo na ba? Kung ano ba itong purpose tsaka gift na explain ko ba ng maigi? Now, I have these 10 points on how to know. Balik ko lang, sir, ha? Ano sabi diyan? Question diyan kanina? Sumobra. Ako na lang po. Yan. How to know your gift and purpose in life. So, I have these 10 points. 10 points. Okay? Number 1, sabi diyan, what is your greatest desire? So, number 1, para malaman mo yung gift and purpose mo. What is your greatest desire? O desires? Ano ba talaga yung pinakamalalim mong pangarap o kagustuhan sa buhay mo? Hindi lang ito tungkol sa gusto mong bilhin, gusto mong marating. Ito ay mga bagay na paulit-ulit bumabalik sa isipan mo o sa puso mo. Madalas, ang purpose natin ay nakakabit sa mga desires na inilalagay ng Diyos sa puso natin. Sabi diyan sa Bible verse, Psalms 37:4, you know this verse. Most of the time, nababasa natin ito sa mga jeep, sa mga kung saan-saan nga natin ito na babasa. Sabi diyan, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, ibig sabihin, we have this desire in our heart na hindi naman inaayawan ng Diyos, kundi gusto niya rin naman yun. Pero you need to delight in Him. And He will give you the desires of your heart. Okay? Kapag malapit tayo o lumalapit tayo sa Diyos, mas nagiging malinaw para sa bawat isa, sa mga lumalapit, yung desires na tunay na bahagi ng calling natin kung saan ba tayo gusto talaga yung purpose ng Diyos specific sa buhay natin. Okay? So, number two, what do you wish for humanity? So, paano mo daw malalaman o madidiscover, mahanap yung purpose at gift mo? Number 1, ano yung number 1? What is your greatest desire? Number 2, what do you wish for humanity? Medyo malaking talaga to, ano? Parang malulula kapag iniisip mo to. Pero if you want to be wealthy in all aspect of life, this is how you think dapat. Ito yung mga tanong na sinasagot mo sa buhay mo. Hindi sa kung paano ka mabubuhay bukas, ano yung trabaho ang papasukin mo, anong negosyo yung gagawin mo, kundi ano ba talaga yung hinihiling mo na mangyari sa sangkatauhan. This is what you need to think. Kasi this is how the Lord God created us. Sabi niya, let us make man in our own image, in our own likeness, and let them have dominion over everything. That's why you don't think small, think big. Humanity, yung pinapaisip. Yung others, hindi siya limited sa mga taong nakapaligid lang sa'yo. Pinag-usapan natin kanina. Yung verse, Humanity. use your gift that the Lord gave you to serve others. At hindi yun limited sa pamilya mo lang, sa asawa mo lang, sa kapatid mo lang, hindi yan limited sa mga kapitbahay mo lang. Applicable yan sa lahat, basta others. Oh, gets niyo ako? Pero hindi yan excluded sa mga close friend mo kasi sabihin mo, para ka namang others. Lahat talaga to. As in lahat. So, ibig sabihin, it's applicable to the humanity. The word humanity. Others eh. So, wala kang pipiliin kahit anong lahi. Huwag lang alien kasi hindi sila part ng humanity. Okay? Oh. So, ano yung mga bagay na gusto mong mangyari para sa ibang tao? May mga pagkakataon na nasasabi natin yung ganito. Sana may tumulong sa may hirap, sa mga batang nasa kalsada,
Sana may magbigay ng trabaho sa mga taong to. Sana may magturo ng tamang direksyon sa mga kabataan na nalululong sa bisyo, nawawalan ng ano tawag dito, direksyon ng buhay. Sana may magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Minsan, hindi pinapakita ng Diyos ang problemang ito para lang makita mo. Okay? Kaya ito pinapakita ng Diyos dahil maaaring ikaw ang bahagi ng solusyon. You are the solution. Okay? It's two things. If you're not part of the solution that you see, okay, you're part of the problem. Why? Because you do nothing about the problem that you see. So, sabi sa Isaiah 6:8, sorry, sabi dyan, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And I said, here I am. Send me. Sabi na Isaiah. Ang tindi niyan. Alam niyo paano namatay si Isaiah? Kung di ako nagkakamali siya yata yung tinuhog Here I am, send me. I'm willing to die for your purpose. Pinakita sa kanya ng Diyos yung vision. Parang yung problema pinapakita sa iyo ng Diyos madalas, araw-araw. Tapos tatanungin mo sa sarili mo, sino kaya yung magliligtas dyan sa mga taong yan mula sa kahirapan? Sino kaya mag-aayos ng bansang to? Sino kaya yung tatayo para turuan yung mga kabataan na nasa lansangan? If you see that problem, the Lord is asking you, sino yung papadala ko? Kaparehas nung tanong kay Isaiah, whom shall I send? And then sabi ni Isaiah, here I am, send me. Sa akin mo na ipagawa yan, Lord. You understand? Okay. Sa halip na maghintay tayo ng ibang tao, baka ikaw yung tinatawag ng Diyos para dun sa problema ngayon. And that problem is the reason why a business will born. Whether it's a ano tawag dito? Stock or non-stock business. Profitable or non-profit business. It's because you see a problem. Medyo magtatagal ako dito, pero gusto ko maintindihan ninyo na ito yung rason kung bakit tayo dapat gumawa ng solusyon. Business is solution. It is not just about money. It's about something you see na problema na naiisip mong walang gumagawa ng solusyon, kundi ikaw lang yung nakakaisip. Paano ko susolusyonan yung traffic dito sa Pilipinas? Medyo matindi yun. Pag yun yung nakikita mo, dun, iba talaga. Gagawa ka ng malupit na solusyon. Now, ang problema kasi, we see business only for profit and for surviving. Kailangan makakita ka ng problema dun sa makita mo yung problema and you think of a solution. Pag yun naintindihan ninyo, hindi nyo kailangan ng matinding marketing. Kailangan lang maintindihan ng mga tao yung problema ang sinusolusyonan ng kumpanya nyo o ng organization na tinayo nyo. Without that specific problem, unsolved problem, magiging pilit yung negosyo mo. Masyado ka lang nakatutok sa pera. Kaya yung mission and vision mo, laging gusto namin, ganito yung kitain namin sa loob ng isang taon. Di ba? Laging pera lang yung pag-uusapan nyo sa kumpanya. Pati ipapatarget mo sa mga tao mo. Ang laging usapan nila, magkano na ba yung kita natin ngayong buwan? That's the only thing na pag-uusapan nyo sa kumpanya. Profit business to Hindi naman to non-profit. Profit. Kaya nga,
Kaya masyadong mababaw. Kasi you are doing something na marami na namang gumagawa. That's why you need marketing. Pag ito naintindihan nyo, you don't need marketing. The people will tell other people that there's something, an invention, an idea na makakasolve sa problema nila. Okay lang naman gaya-gaya kasi may mga mentor nagtuturo niyan eh. Pero it's small-minded thinking. If you want dominion, if you want talagang maging wealthy, kailangan mo maintindihan na you need to solve a problem. Kaya nga, yung number 2, ano sabi niya sa number 2? What do you wish for humanity? Sasabayan niya nung pangalawa. Ay, pangatlo. What makes you angry? Ano yung bagay na nagagalit ka? Kanina, ano yung wini-wish mo para sa humanity? Okay? Ngayon, dapat may kadugtong yan. Ano yung dahilan na nagagalit ka? For what? For that wish about the humanity. Ano yung bagay na kinagagalit mo? Hindi para sa sarili mo. Kasi sabi nga natin kanina dun sa verse, yung gift, gagamitin natin para kanino? To serve others. And you have gift. Ito sa mga bagong dating ang pinag-uusapan namin. How to discover or to know your gift and purpose. Kasi pag hindi natin ito naintindihan, ulitin ko, pag hindi natin ito maiintindihan, mamumuhay tayo na para bang nag-e-experiment. At mamamatay tayo nang hindi talaga natin nalalaman kung ano yung purpose ng buhay mo, bakit ka nandito sa lupang ibabaw. Yun yung greatest tragedy. Nabuhay ka nang hindi mo nalaman kung bakit ka nandito. Hindi yung mamatay ka, hindi yun yung greatest tragedy. Yung greatest tragedy ay mamatay ka nang hindi mo nalalaman bakit ka nandito. That's why this topic is very important to everyone, for everyone. So, what makes you angry? Ano yung mga bagay na talagang nagpapasakit o nagpapasakit sa puso mo pag nakikita mo o nagpapagalit sa'yo? Ano yun? Hindi lahat ng galit ay masama. Okay? May tinatawag na righteous anger. Kala ko dati pwedeng hindi ka magalit. Pero nung pinag-aaralan ko yung Bible, hindi pwede. Nagagalit din naman yung Diyos. Pero hindi siya yung masamang galit. Okay? Merong tinatawag na righteous anger. Galit laban yan sa mali. Galit yon sa kawalan ng hustisya. Yung batang binubugbog, yung batang ginahasa, nakakagalit yun eh, di ba? Pero huwag ka dapat magkasala. Okay? Ano dapat mong gawin? Solusyon. Yung galit sa kahirapan, galit sa kasamaan, galit sa pang-aabuso, hindi yan masama. Yan yung bagay na galit. O ito yung galit na hindi masama. Sabi dito sa verse, Ephesians 4:6. Basahin nyo na lang ng buo. If your anger, do not sin. In your anger, do not sin. Pag ikaw daw ay galit, huwag kang magkasala. Okay? Halimbawa, naiinis ka kapag may batang hindi nakakapag-aral. Diba? Sino ba magulang nito? Nakakainis. Huwag ka magalit dun sa magulang. Namumurahin mo yung magulang, susuntukin mo yung tatay, o kaya pangungunahan mo siya. Pero yung galit na yun, yung gawin mong dahilan para makapag-create ka ng solution. Nasasaktan ka pag nakakita ka ng kahirapan. May mga tao nasa lansangan, walang
makain, may mga batang palaboy. Pag nakikita mo yung corruption dito sa Pilipinas, yan. Yun. Nakakagalit yan, di ba? Oh. So, you have something to do. Be part of the solution. Hindi yung tataka, pupunta na lang ako sa New Zealand, pupunta na lang ako sa Canada, pupunta na lang ako sa US. Nasaan yung gift mo? The Lord gave you gift and you are wasting it. Tatakas ka na lang sa problemang nakikita mo. At hindi yun pagiging godlike. Hindi yun yung image ng Diyos. Yung image ng Diyos, solving the problem. Because He solved the greatest problem on this earth. Sin. Bagay na kahit sinong tao hindi makakasolusyon. So, ibig sabihin, lahat ng problema nakikita nyo, kayang solusyonan ng tao. Kasi tinapos niya na yung problema hindi kayang solusyonan ng tao. Yung kasalanan. So, maraming yung mga bagay na kinagagalit mo ay indikasyon na meron kang assignment na binibigay ng Diyos para sa iyo. Ha? You will never change what you tolerate. You will never change what you ignore. Hindi mo kayang baguhin yung mga bagay na kaya mong itolerate. That's why the Lord gave you angry emotion. That's why angry is not bad kung hindi ka naman magkakasala. Kasi ginagamit yan ng Diyos para malaman mo kung ano yung gift mo. Okay? Ano yung purpose mo. Pag dumating ka sa punto na hindi mo na kayang tiisin yung mga problemang nakikita mo, doon nagsisimula yung desire. Huwag mong takasan. Sayang. Baka mamatay ka nang hindi mo nakikita yung purpose mo. Okay? Number 4. What is your deepest passion? Ano yung bagay na kaya mong gawin nang hindi ka nagbibilang ng oras o kaya mong magsakripisyo kahit pa ikaw pa'y naglalabas ng pera? Parang hindi ka napapagod kahit na grabe na yung trabaho ginagawa mo. Madalas, ano yan eh? Yan yung bagay, yung topic na gusto mong laging pag-usapan pag nakikipagkwentuhan ka. Yung walang humpay, buong magdamag. Pag napag-usapan na yung passion mo, hindi ka napapagod magsalita. Hindi totoo. Di ba? Kung passion mo yung tumulong sa mga kabataan, kahit maghapon pa tayong mag-usap, di ka mawawala ng kwento tungkol sa mga bata. Pag passion mo magturo, kahit buong magdamag, 24 hours, 48 hours tayo mag-usap, pinipigil mo yung antok mo para lang makapagkwento. Ano yung ginagawa mo kahit walang pumipilit sa'yo? Yan yung passion mo. Ang passion ay madalas na clue sa gift na nilagay sa atin ng Diyos sa buhay natin. Okay? Sabi ko nga last time, passion is something not to live for, but something you die for. Okay? Ito yung something na kahit nabuhay mo yung kapalit, gagawin mo. And that's your passion. Talagang hindi ka mapipigilan dyan. Sabi niyan sa Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of the Lord. No? Kapag ginagawa mo isang bagay na naayon sa passion o sa passion mo, mas magiging masaya at makabuluhan paglilingkod mo sa iba. And when you serve other people, you are serving the Lord. Yan yung sabi niya. Ang ginagawa mo sa iba ay ginagawa mo din sa akin. That's why He wanted you to know your gift and your purpose. Kasi
para sa ibang tao. Hindi ka naman kailangan ng Lord, Hindi naman kailangan ng Lord yung gift mo. Because He is everything. He has everything. Kaya Kanya ginawa para sa ibang tao. Kaya nga dalawa yung greatest command. O yung greatest commandment. Sabi ni Jesus Christ, tinanong siya ng Pariseo. O ng isang tao nagtatanong, nagkakamali ako. Sabi niya, ano yung Pariseo nga yata o Sadduceo yung nagtatanong sa kanya. Mga tagapagturo ng salita yun, mga nag-aral ng salita ng unang panahon. Sabi niya, ano yung pinakadakilang batas? Yung una, sabi niya, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. That's the first. And the second is, pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Sabi ni Paul, kung hindi nyo kayang mahalin yung kapwa nyo, sinungaling kayo pag sinasabi nyo mahal nyo ang Diyos. Kasi yung tao nga na nakikita nyo, hindi nyo kayang mahalin yung Diyos pa kaya na hindi natin nakikita. That's why sabi niya, use your gift to serve other people. Because when you serve other people, you are serving the Lord. You get the point? Get the point? Okay. Number 5. What do you think about when you are alone? Ano yung bagay na naiisip mo pag mag-isa ka na lang? O mga lalaki, hindi yan yung iniisip nyo ha. Mga boys, ha? Hindi yan yun. Iba yun. Okay? Kasi, dapat, tingnan mo, pag walang cellphone, walang TV, walang social media, walang ibang tao, ano yung naiisip mo? Maraming tao, yung hindi mahanap yung purpose nila dahil masyadong maingay yung paligid. Masyadong busy. That's why we have this moment dapat. We must have this moment, yung meditation. Minsan kailangan nating mag-stop, huminto sa ginagawa natin, maglaan ng panahon para makinig sa Diyos. So, it's not just being alone. Okay, I will clarify this. And then you meditate like you are doing your inhale, exhale, or yung ginagawa yung yoga, hindi ganyan, no. Yung tinutukoy ko ditong being alone is being with God. So how can you be with God? Read His Bible, read His Word. When you read the Bible, alone, not with me, not with your partner, not with your friends, alone. Ano yung mga bagay na naiisip mo while you are reading His Word? Ano yung pumapasok sa isipan mo? Maraming dakilang tao sa Biblia. Sabi niya sa verse, putulin ko na. Be still and know that I am God. Stop. Be still. And know that I am God. Alamin mong may Diyos. So yung Diyos may sinasabi sa'yo. That I am God, sabi niya. Ibig sabihin, pag naintindihan mong Diyos siya yung gumawa sa'yo, alam mong may sinasabi at pinapagawa siya sa'yo. That's why you need to read His Word. Okay? Maraming mga dakilang tao sa Biblia ang nakatanggap ng direction mula sa Diyos habang sila ay nag-iisa. Hindi pag marami silang kasama. Halimbawa, si Moses sa bundok, nakatanggap siya ng salita galing sa Diyos. Si Elijah sa kuweba. Si Jesus sa ilang. So, you need to be alone. Not totally alone, but alone with God. Minsan yung sagot na hinahanap natin ay maintindihan natin, malalaman natin pagpahinga tayo. Pag wala tayong ginagawa. With the Word. Ulitin ko, with the Word. Kasi baka kalokohan lang yung pumapasok sa isip mo pag mag-isa ka lang. So it's dangerous. That's why I am clarifying
maliit na kailangan may salita. Kailangan kasama mo siya, pakinggan mo siya. Alamin mo kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Katulad nito, bukas o mamayang gabi kung kaya mo pa dahil madaling araw na tapos nito, you read His words at intindihin mo na maigi yung sinasabi niya. And you will know your purpose and your gift. Number 6, what do you wish you could change? Ay, may lamok. Patay. Sorry. O, sino? Ano ang mga bagay, o what do you wish you could change in your country? Ano yung mga bagay na gusto mong baguhin sa community, sa bansa mo? Ano yung mga problemang madalas mong napapansin? Kung may bagay kang paulit-ulit na naiisip na dapat baguhin, maaaring yun yung larangan kung saan ka tinatawag ng Diyos. Sa negosyo, ano yung industry na papasukin mo? Kailangan malinaw sa'yo kung ano yung problemang gusto mong solusyonan sa industriyang yun. Para malaman mo na para doon ka talaga. Okay? Sa community mo, sa barangay, sa city nyo, sa bansa mo, kung gusto mo national yung negosyo mo, dapat malaman mo kung ano yung wini-wish mong babago. Sabi dyan, speak up for those who cannot speak for themselves. Lalim yan, di ba? Yes. Magsalita ka para sa mga taong hindi kayang magsalita para sa sarili nila. Ikaw yung maging representative nila. Ibig sabihin, ikaw yung umisip ng kaparaanan pag pinalalim pa natin yan. Kung hindi nila kayang ayusin yung problema nila, maging parte ka ng pagbabago. Na magraraling na to bukas mga to. Di ba? Ito yung mga bagay na, kaya maintindihan mo yung mga heroes natin. That's why they are great. And up until now, we are talking about them. And that's their legacy. Because they speak for others. They do something for others. They serve their purpose. They know their gift because of that purpose. Because of that problem na naisip nila na kailangan sila yung tumayo. Okay? Hindi tayo tinawag para manood lang ng problema. Hindi tayo tinawag ng Diyos o nilagay dito sa lupang ibabaw para pagmasdan lang natin yung problemang meron. No? Ginawa niya tayong kaparehas niya. Problem solver. Sorry, nabubulol. Problem solver. Tinawag niya tayo para maging solusyon. Number 7. What would you do if there was no limit to money and resources? O pag nasa iyo na lahat, ano yung gagawin mo? Bibiling ko lahat. For self yun eh. Ha? For self, bibiling ko yung buong mundo. Hindi, unlimited money. Kung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos lahat ng kayamanan dito sa lupa, anong gagawin mo? Pag-isipan mo na maigi. Kung meron kang sapat na pera para baguhin yung isang bagay, sapat na oras, kahit oras, o resources, ano ang pipiliin mong gawin? Magtatayo ka ba ng paaralan? Magbibigay ka ng trabaho sa lahat ng tao? Ano? Magtuturo? Magdinegosyo? Magmimisyon? Magsishare ng gospel? Tutulungan yung mga mahihirap? Babaguhin yung bansa natin? Anong gagawin? Pag-isipan. Sabi dyan sa Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Kailangan lang natin isik yung kingdom. Ano meron sa kingdom? Citizens. King. Merong hari, merong citizens. Kailangan natin maintindihan anong meron sa kingdom. May madalas yung topic namin sa preaching every Sunday ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Okay? Kung ano meron doon. Kaya kung gusto nyo mas maunawaan yung kaharian ng Diyos, ito na nga yung pinag-uusapan din natin. Yung mga batas, yung mga prinsipyo. Okay? Pinag-uusapan natin.
Kapag inuna natin yung layunin ng Diyos, serve others. Even the Son of Man did not come to be served, but to serve. So, yes. Siya yung magbibigay ng lahat ng kailangan natin. If the Lord knows that what you are doing, if the Lord sees what you are doing right now, and it is aligned dun sa purpose na binigay niya para sa iyo, He will provide everything. Hindi ka magkukulang. Sabi niya, ako si Yahweh. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Number 8. What is your natural gift? Ano yung mga natural na talento mo? Talentado ka, di ba? Hindi ako nagmura ha. Sabi ko, talentado. Talentado. Okay. So, ano yung mga natural gift na meron ka? Yung nakikita mo, kaya mong gawin. Ano yung mga bagay na madali para sa'yo, pero nahihirapan yung ibang tao? So, ano yung madalas na pinupuri o hinihingi ng ibang tao sa'yo? Yung kaya mong ibigay, na hindi nila kayang ibigay. Okay, yung mga gift na natural, na meron ka na wala yung iba. Doon mo malalaman kung ano ba talaga yung purpose mo. Sabi diyan, Romans 12:6. We have different gifts according to the grace given to each of us. Yan yung verse natin kanina. Okay? Ano? Yung ibang tao, gifted sa leadership. Meron ka ba niyan? Gifted sa teaching, sa communication, sa business, sa technology, sa music, sa pagsiserve, sa encouragement, may mga ganyan. Iba-iba yung gift natin. So number 9, matatapos na ako. What would you do without compensation? Ano yung gagawin mo kahit walang bayad? Ito ay isa sa pinakamalakas na palatandaan kung ano yung calling ng Diyos sa'yo, kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Kapag mahal mo yung isang bagay, yung ginagawa mo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa purpose, mas mauunawaan mo na yun talaga yung pinapagawa niya sa'yo. Okay? Hindi dahil sa pera. So pag nagninegosyo ka para sa pera, baka hindi ka para dyan. Baka maling negosyo yung pinasok mo. Yun lang yun. Okay? Hindi ko sinasabing tigil niyo yan ha. Bahala kayo. Mamaya sisiyan yung sabi kasi ni boss, pag tungkol lang sa pera, itigil na namin. Wala sinasabing ganun. Sinasabi ko lang, baka hindi ka talaga para dyan. Kasi baka hindi mo kayang gawin yan. Yung goal mo, yung reason kung ba't mo tinayo yung kumpanya mo, kung hindi ka talaga para dyan, pag hindi ka na kumikita, hindi mo nagugustuhin ituloy. Masasayang lang. Kasi hindi lahat ng pagkakataon kikita ka. Yung negosyo, ups and down. Naintindihan niyo? That business na pinasok mo, hindi yan magiging long term kung hindi mo yan kayang gawin na hindi ka na kumikita. Okay. Sabi sa 1 Peter 4:10. Sorry, bumalik ako. Yan. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Kung ano yung kaya mong gawin para sa ibang tao, hindi para sa sarili nyo. Kasi sabi ni Jesus Christ, lilinawin ko lang ha, ito yung mga prinsipyo na sinabi niya. You want to be my disciple? Deny yourself. Ibig sabihin, gusto nyo ba akong sundin? Sagot nga kayo, gusto nyo ba akong sundin? Sabi ni Jesus Christ. Ano sagot? Are you sure? Are you sure? Kaya nga ako nandito, Boss Kay eh. Kasi gusto kong sundin yung prinsipyo ni Jesus Christ. Are you sure? Hindi madali. Ha? Sabi ni Jesus Christ, nakatayo siya. You want to be my disciples? You want to be my disciples? Gusto nyo ba akong sundin? Sabi niya. Ano siya sagot? Ganyan din yung sinagot ng mga tao nung unang panahon. Pero iilan lang talaga yung nag-deny sa sarili nila. Sabi ni Jesus Christ, deny yourself, pick up your cross,
and follow me. Ano ibig sabihin, pick up your cross? Dalhin mo yung bagay na kaya mong dalhin kahit na nahihirapan ka. Na kaya mong magsakripisyo para sa iba. Tapos sundin mo ako. Tsaka sumunod sa akin. That's why you need to think. Ano yung kaya mong iserve sa others? Nagamit-gamit yung kakayahan na binigay sa'yo ng Diyos. Kahit hindi ka binabayaran. So, if your business is not like that, if what you are doing right now is not like that, you need to think twice or more. Maybe what you find is not a business, but a source of income. It's a totally different thing. Business is something you do to solve a specific problem na wala pang nagsusolve. Kahit anong industriya pa yan, basta nakakakita ka ng problema na walang nagsusolve at sobrang bigat na ng puso mo nung nakikita mo yun, mas maiintindihan mo, yun yung pinaka-the best na pasukin mo kasi dun ka talaga tinatawag. Kasi ikaw yung nakakakita ng problema. Walang iba na nagsusolve. Ibig sabihin, ikaw pa lang. Kaya hindi ako naniniwala if you want to become the most richest, the most richest people, person in this earth, yung gaya-gaya ka, hindi ka mapupunta sa ganun. Kasi the Lord cannot give you everything na kailangan mo. Kailangan mayroong specific. Kasi it's biblical. We have different gift. Hindi mo kaparehas yung gift ni kung sino man. Ayaw magbanggit ng pangalan kasi naka-live to eh. May iwasan ko. Mas maingat ako pag naka-live eh. Kung sino-sino kasi pag nagtotok ako, kung sino-sino yung mga sinasabi ko, kahit kapitbahay namin, minsan ginagawa akong example. Pero dahil naka-live, iniiwasan ko kasi baka hindi ko sila mahatak sa pananampalataya sa salita ng Diyos eh. Pag narinig nila, tinitira pala ako sa talk niya ni boss kaya. Okay. Balik tayo dito sa topic. So, sabi diyan, maraming matagumpay na tao ang nagsimula bilang volunteer. Yung walang bayad. Bago dumating yung kita, dumating muna sila sa paglilingkod. Okay? Bago dumating yung promotion mo, dapat dumating muna yung pagpapakitang gilas mo sa boss mo. Tama? Serving. Point number 10. Ayaw ko na magdagdag kasi matatapos na ako. Marami sana akong kwento. Ito na nga, kwento ko na lang. Si Ernie. Sabi niya sa akin nung Sunday kami ay may discipleship. Yung discipleship ginagawa yun para, alam mo yun, parang we talk about kung paano nag-disciple si Christ, ano yung mga prinsipyo niya. Ang tanong niya sa akin nung Sunday, ang tanong niya kay Jesus Christ, kung makikita niya si Jesus Christ, that day, kasi siya ay naghahanap ng trabaho. Currently may trabaho, tama? Pero ano daw ba yung opportunity o career na dapat niyang pasukin na mag-glorify niya lalo si Lord? Yan. Di ba? You need to serve. If you cannot do that without you being paid, that's not for you. At di ka doon nilalagay ng Diyos. Kahit saan ka pa pumunta, kung hindi mo kayang mag-serve without you being paid, kung walang paycheck, hindi ka para doon. Kasi lagi lang sasama loob mo. Hindi mo gagawin ng tama, ng buong puso. Hindi mo ibibigay 100% mo. Kasi lagi kang merong hino-hold back para sa sarili mo. And you cannot become great in that industry or in that opportunity, in that career. Kasi you are not giving your heart 100%. You are not serving, yun yung ibig sabihin. Others. You still serving yourself. Yung pride mo, yung ego mo, yung inis mo sa kanila pag ikaw ay inaalipusta or kung ano man ginagawa nila sa'yo. Hindi mo bibigay yung best mo. Pero pag naintindihan mo na you need to serve people,
Kung magagawa mo yun without you being paid, kahit mag-overtime ka pa ng dobleng oras, gagawin mo. Yun kasi nilalagay ng Diyos sa puso mo. To do that. Okay. Number 10. Number 10 na ba ako? Naiintindihan niyo to? Nagigets niyo? Ang ganda ng topic na to. No? That's why, hindi talaga ako, dun sa mga nanonood sa online, pasensya na kayo. Talagang binali ko yung topic kasi feeling ko, dahil tayo naman dito ay medyo konti lang, medyo nakikita ko naman based sa mga kwento ng mga taong nakakausap ko sa lugar na to. Okay? Ang kailangan natin maintindihan natin kung paano tayo magiging successful at ano ba talaga yung purpose natin. Kung bakit tayo nagsasama-sama dito at kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo nagninegosyo. That's why it's important to talk about these things. Number 10, what would you personally sacrifice for? It's the same with the passion. Ano yung handa mong isuko para matupad yung nakikita mo, yung vision mo? Handa ka bang maglaan ng oras, mag-aral ng mga bagong skills, magtipid, mag-invest, lumabas sa comfort zone to carry your cross? Yung mga dreams natin, yung mga vision natin na malalaki, laging may kasamang sakripisyo yan. If you cannot sacrifice something, or if you cannot sacrifice everything, kasi yung everything patungkol yun lagi sa sarili. Diba? Patungkol yun lagi sa sarili. Kaya nga sabi sa John, ano ba yung verse na yun? Sabi niya, nakalimutan ko yung verse, pero this is what the Lord says. There's no greatest thing than this. There's no greater thing than this, for a man to give his life for a friend. Kasi everything means your own happiness. Diba? Mabigat yun. Kasi it's easy to give for a man to die for a friend. It's easy to die for your husband, for your wife, for your children, for your parents, for your sister and brother. But it's hard to die for a friend. It's others. That's why there's no greatest thing or greater thing than this. Ano yan? Yan. John 15:13. Sabi ko John 15:16. John 15:13 pala. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Other people. Kasi sometimes madaling tumulong talaga sa kapamilya. Pero sa ibang tao, it's hard. Mahirap mag-serve sa ibang tao. Mahirap mag-serve sa hindi mo kakilala. Kasi kaya ako nagninegosyo para buhayin yung mga anak ko. Tama! Walang tatay, walang nanay na hindi gagawin yon. Kaya hindi yun yung greatest thing. Hindi ko sinasabing kalimutan nyo yung anak nyo, kalimutan nyo yung asawa nyo. Pero hindi yan yung tinuturo ng Diyos na great. Wala daw mas hihigit na pagmamahal. Love pa nga yan, di ba? Kundi yung isang tao, binigay niya yung pagmamahal, yung buhay niya para sa kapwa niya. Hindi asawa nilagay dyan, hindi anak. Kasi the Lord is teaching us to serve others. Kaya nga may verse pa sa Bible, masyado na ako hahaba, pero sabi niya, hindi mo kayang kalimutan yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya mo. Hindi mo kayang sumunod sa akin. Kasi yung everything mo, kasama sila eh. You cannot sacrifice
Lagi mo sila ang iisipin mo kaysa ibang tao. Pero I'm not saying na huwag mo silang isipin kasi family is our first ministry. Sila yung unang pinapaintindi sa atin ng Diyos pag binasa natin yung Bible. Pangalawa, yung asawa mo pagkatapos ng Diyos. Sumunod siguro yung mga anak mo, tapos yung ibang tao. Pero yung isipin mo yung kapakanan ng ibang tao, mamatay ka para sa ibang tao, it's the greatest love. So, ang tinuturo ng Diyos to serve. And serving is loving. Serving is giving. Even giving your life. Yan yung tinuturo ng Diyos. Kasi you cannot give without loving. You understand? Tatapusin ko na para mag-question and answer tayo. Sabi dyan, sa verse. Yeah. Sorry po. Thank you po Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow. Okay, yan yung verse natin kanina. Romans 12:1. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Yung kabuuan mo, yung katawan mo, paano mo i-offer to serve others. So, ito yung 10. How to know your gift and purpose in life. Number 1, what is your greatest desire? Number 2, what do you wish for humanity? Number 3, what makes you angry? Number 4, what is your deepest passion? Number 5, what do you think about when you are alone? Number 6, what do you wish you could change in your country? Number 7, what would you do if there was no limit to money and resources? Number 8, what is your natural gift? Number 9, what would you do without compensation? And number 10, last, what would you personally sacrifice? Yung mga taong nagtatagumpay, hindi yung mga taong pinakamatalino lang o pinakamagaling. Sila yung mga taong handang magsakripisyo para sa misyon. Kung ano yung reason kung ba't sila nabubuhay. So this is the key lessons. Number 1, God created you for purpose. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future, declares the Lord. I have a plan for you. The Lord has a plan for your life. Number 2, your passion often points to your calling. Number 3, your anger may reveal the problem you were born to solve. Number 4, your gifts are clues to your destiny. Yan yung sa Ephesians 2:10. Number 5, success is not about chasing money. Businessmen and women. Success is not about chasing money. Sa negosyo nyo, ganun din. Money is often the result of solving problems, serving people, and developing your God-given gift. Sabi sa Joshua 1:8, lagi natin binabanggit ng verse 2. Then you will be prosperous and successful. Sa paanong paraan? Always keep the book of the law in your lips. So, and meditate it day and night. So you will be careful to do what is written in it. And you will be prosperous and successful. Final thought. Your gift is God's gift to you. What you do with that gift is your gift back to God. Amen? Amen. Sabi dyan sa, ito na lang. Sorry. Declaration. 1, 2, 3, go. Today, I declare that God created me with a purpose. I am gifted, called, and equipped by God. I will discover, develop, and use my gifts for His glory.
I will not be distracted by fear, doubt, or limitation. I choose to follow God's plan, serve others, and fulfill my calling. My gift will make room for me, and God's favor will guide my path. In Jesus' name, Amen. Thank you. Right. Pwede ako mag-trading ng 2 questions. And we are open for questions. Baka mayroon pong mga gustong magbigay ng questions and Boss K will answer it. Yan na lang ako share. Okay. Anong ba? The topic today reminds me of the story my teacher told us before during my high school days. Having that purpose in life. There were these professionals who died. Then, pagdating daw sa heaven, they were asked, what have you done on earth while you were alive? So first the engineer, sabi niya, I built bridges to those remote areas, roads, so that people will not be having difficulty traveling. The goods and services will be delivered. Sabi ng Lord, okay, that's good. Then the lawyer was asked, said, I fought for those doesn't have the voice. I fought. Yeah, I fought for injustice. I fought for the poor. So ganun yung ano niya. So well done. You've served your purpose. The businessman was asked, he said, I build businesses that created employment so that the poorest of the poor will have the opportunity to have a better life. So, pasado din. Then, meron pang dalawa, teacher at saka isang politician. Then, before the teacher was asked, nag-volunteer na siya. So, God asked the teacher, what have you done during your life on earth? Sabi niya, I built the mall. I built The mall. the mall. Yeah, I built the mall. I built them all. Ginawa ko sila lahat. I built the engineers, the doctors, the lawyers, and everything. So, sabi ni Christ, you served the very purpose you have na pinakamalawak na ano daw. So, very well done. So, nagreklamo yung politician. Sabi daw, bakit hindi mo ako yun ano? Sabi na, hindi mo ako tinanong, ba't ang teacher daw yung ano, dapat yung huli kasi politician. Sabi ng teacher, I did not teach children politics. And it leads me to this question was, to you. So, yun nga, why is it important? Bakit importante malaman natin yung purpose natin? Kasi, I myself, sa ngayon, I could say, I don't have a really clear purpose on earth. Kasi, nandyan pa yung ano eh. Though we cried, I cried for those oppressed, I cried for those people who are suffering, but then, wala pa rin clear na ano din. So, ganun nga. Bakit importante talaga? Bukod sa para bigyan natin ng glory si Lord. Okay, that's the general answer of that. Okay. The second thing, I think there's things. Number 1 is your greatest discovery in life is your purpose. That's why it's important. Yung purpose kasi yung nagbibigay sa atin ng direction ng buhay. Kung saan tayo pupunta, kapag hindi mo alam yung purpose mo, ang mangyayari, mag-experiment tayo sa buhay natin. That's why, pangalawa sigurong rason, ililigtas ka nito sa pag-experiment, katulad ng sabi ko kanina, diba? Hindi ka na mag-experiment. It protects you. Purpose protects you from experimentation in life. Hindi mo talaga, kumbaga parang hindi ka mag-aala-chamba. Okay? I think number 3, pinaka-dahilan kung bakit kailangan natin malaman yung purpose natin. Magbibigay ito ng precision. Ano ibig sabihin precision? Magiging precise yung mga bagay sa buhay mo.
Kapag alam mo yung destiny mo, kapag alam mo kung saan ka papunta, magkakaroon ka ba ng tapahoho doon? Diba? Hindi mo na makikita yung mga ibang bagay. May mga nakakausap nga ako yung mga successful na tao. They learn how to say no sa ibang opportunity na lumalapit sa kanila na kahit na mas malaki pa yung kita nila, hindi sila nag-yes kasi hindi align dun sa gusto nilang mangyari. Siguro, yung purpose talaga ay makakapagbigay sa atin nung dahilan para pag namatay tayo, walang regrets. That's why it's the greatest discovery in our life. Yun. Nasagot ka ba, Daddy? So, again, in general, to glorify the Lord. We know that, di ba? That's what we know. Pero, it is something. It is something. It makes our life easy. Hindi yung experimentational. So, nasagot ka ba, Daddy? Isa pa? May tanong ka ba? Huwag mahirap, Ineng. Ikaw nagpapahirap sa akin dito. Kasi po ako, I discovered my passion way back when I was 19 years old. Ilang taong ka na ngayon? I'm turning 27 po, 26 na ngayon. So, ayun po, yung nasabi niyo nga po na kahit may ibang opportunity, you say no because you're aligned with your purpose. So, my question is po, can we help like our friends na medyo lost in life? How can we help them? Or are we gonna be able to help them? Or is it a parang individual discovery po ba? Or can we help them to find their purpose in life? Close mo ba tong friend mo? Hindi mo like in general. In general. Yes, you can. You can help them. That's why we are here. No? We are here in this earth. Kaya tayo tinatawag. Number 1 talaga yan, yung ma-share natin yung gospel. Gospel, it's all about knowing who you are. Good news yun eh. Most likely, sinasabi ng mga religious people, gospel is about Jesus Christ died on the cross for our sin. And in 3 days, He rose. Diba? So, that's not what I understand. Gospel is the good news. Okay? Na meron ng bagong hari na naghahari sa sangkatauhan. Kasi when Adam committed sin sa Garden ng Eden, ipinaubaya ng tao yung kapangyarihan dito sa lupa. Kanino? Sa darkness. Okay? So, ligaw yung mga tao noong unang panahon. When Jesus Christ came from heaven to earth, His purpose is to redeem and to become the reigning King. That's why, bago siya umakyat mula sa langit, mula sa lupa papuntang langit, nung siya ay muling nabuhay, sabi niya sa mga alagad niya, pakinggan mo to ha, sabi niya sa mga alagad niya, all the authority is mine. In heaven and in earth. Not only in heaven, but also in earth. Sino nagsasalita nun? Si Jesus Christ. Tawag natin dito, the Great Commission. Kinokomisyon niya na yung mga tao. Sabi niya, in heaven and in earth. So go ye and teach other people. Make disciples of all nations. Yung kaibigan mo, kasama ba sila doon? Kasama sila doon? Kasama sila sa nations. Ethnos. Ibig sabihin, groups. Yun yung ibig sabihin ng nation dun sa Greek. Ethnos, grupo. Gawin yung mga alagad ko, yung mga grupo, kahit sino pa sila. Sabi ng Diyos.
Sabi ni Kristo, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all what I have commanded you. Ano sabi? Turuan mo sila. Turuan nyo sila kung ano yung inutos ko sa inyo. So may magagawa ka. Si Christ yung nag-uutos sa atin. And I will be with you always, sabi niya. Lagi niyo akong kasama. Nasagot ko ba? Very good. So teach them, ha? Last question. Sorry. Pastor, sorry. Nag-enjoy kami dito. Nasasagot ko eh. Pag hindi ko na masagot, sasabihin ko, oops, wala nang time. Sa purpose. So yun, siyempre sa akin kasi ngayon, kaya itatanong ko rin to. Kasi, dati, hindi ko pa kasi masyadong nauunawaan yung purpose talaga dito sa lupa. So ngayon, mas unti-unti ko na siyang naunawaan sa pagbabasa ng nagsalita ng Panginoon. So ngayon, ang tanong ko, paano natin makukunik ang purpose na dinidiscuss ngayon in biblical at sa tunay na buhay? Kasi parang ang hirap eh, di ba? Sa atin na mga tao, di ba? Paano po? Parang practical. Paano i-apply, oh? Paano mo i-apply? Practicing. Hindi sabihin practical. Ipa-practice mo na siya. You apply. Though, nasagot naman to kanina sa mga tinatopic natin. Pero, there's something in our self. No? Ang tawag doon ay selfishness. Yung selfishness is not welcome. That kind of culture is not welcome to the kingdom. That's why sabi niya, Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. So sa kingdom, pag pinag-aralan natin yung kingdom, selfishness is not tawag doon welcome. You need to serve. Yun yung tinuturo kanina. So, how can you apply? Can you truly become successful? Parang ganun ba no? Ganun yung tanong. Magiging successful ka ba talaga pag in-apply mo sa buhay mo lahat ng prinsipyo sa Bible? Parang negative eh. Parang hindi magiging totoo. Parang umaten ka lang sa church or sa mga religious activities kasi ayaw mo kapunta sa impyerno. And that's all. And everything parang hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Ang reason kasi hindi ka naniniwala. Kaya hindi ka naniniwala kasi nga hindi natin maintindihan kung kaya ba natin i-apply sa buhay talaga natin na meron tayong pakikinabangan. Di ba? Parang makikinabang ba talaga ako? Kaya nga sabi niya, huwag tayo mag-focus sa kayamanan ng mundong to. Mag-focus tayo sa tunay na kayamanan. Ano yung tunay na kayamanan? Yung ibinigay ng Diyos sa'yo. Yung kayamanan ng mundo, makukuha mo yan sa sarili mong pag-iisip, sa sarili mong pagkaunawa. Pero yung kayamanan na ibibigay sa'yo ng Diyos, it is everything. Kasi hindi yan kayang makuha sa pamamagitan lang ng kakayahan mo o ng pangunawa mo. Or, to be specific, your selfishness. Kasi doon ka nagbe-base eh. Nauunawa mo, paano ako? Laging paano ako? Kaya iniintindi mo at inuunawa mo yung mga bagay sa kung paano ka. Meron ka ba? Makikinabang ba ako? Pag ito yung laging nasa isipan mo, you are not being renewed. You don't repent. Laging, what's in it for me? What is in it? Ano? What's in it for me? What is it? What's in it What's in it? for me? Anong para sa akin? Laging ganun yung tanong eh. So, hindi mababago yung isipan mo. Kasi itatanggi mo. I-reject mo yung word. Kasi hindi mo maunawaan kung applicable ba talaga sa buhay para makinabang ka din. Actually, sinasabi, kalimutan mo yung sarili mo, denying yourself. Pero in totalitarian, yung kabuuan, para sa'yo talaga yung tinuturo ng Biblia.
That's why you need faith. Ano yung faith? Faith is confident in God's Word. Yung faith ay hindi yung nananampalataya ako may Diyos. Oo, faith yun. Pero kahit si Satan naniniwalang may Diyos. And that's not faith. Wala nga siyang faith kahit alam niyang may Diyos. So, it's the faith that I am telling you right now is not about knowing that there is God. Even Satan knows it. The faith that the Bible is telling us is confident that His words, His promises, His principles is the final authority and real. And if you don't know that, if you don't believe in that, sorry, you cannot call yourself faithful. Or you cannot call yourself you have faith in God. Kasi having faith in Him is trusting His Word, that it's real. Sabi, faith comes from hearing. Hearing from what? Hearing from the Word of God. So yung pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Anong pakikinig? Pakikinig ng salita ng Diyos. That's why when someone is having faith or belief sa salita ng Diyos, iba yung conviction kasi paniwalang-paniwala siya sa pinag-uusapan, paniwalang-paniwala siya sa sinasabi niya. Kasi hindi lang galing sa muso, kasi galing din sa puso. May faith eh. O, ngayon, applicable ba sa buhay? Yung sinasabi sa Biblia? We can say yes, easily. Pero, kung magiging religious lang yung dahilan kung ba tayo napupunta sa ganitong klaseng gawain, mahirapan tayong i-apply. Nag-sermon na ako dito. Pastor, sorry, bilisan mo lang ito mamamaya. Yung, okay lang tayo, tuloy ko para mas maintindihan nyo. We need to understand the word. Pag ginamit natin yung salita ng Diyos parang isang relihiyosong tao, magiging holy tayo, magiging hipokrito tayo, magiging holy tayo sa pamamagitan ng sarili nating pag-intindi. Yung holy na sinasabi sa Bible ay being blameless. Hindi perfect, hindi sinless, kundi blameless. Anong ibig sabihin? Wala na sa iyo yung parusa. Hindi ka na kailangan sisihin, hindi ka na kailangan parusahan dun sa kasalanan ng mga nagawa mo. Pero yung dapat na pag-apply natin sa salita, sa word, ay parang kang namumuhay sa kaharian ng Diyos. This is how we apply the word. Sabi niya, this is how you pray, sabi ni Jesus Christ, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Okay? Yung kaharian mo daw ay mapasa amin o dumating. Gaya ng sa langit, dito sa lupa mangyari lahat ng gusto mo, ng kagustuhan mo. Let your will be done on earth as it is in heaven. So, kung ano yung meron sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos sa langit, dapat mangyari din yun dito sa lupa na para bang maging kaharian niya rin. So, we need to apply yung mga batas ng kaharian dito sa lupa, hindi lang pag namatay ka. Hindi lang doon applicable. So, ibig sabihin, etong mga salita na pinag-uusapan natin paulit-ulit dito sa business talk, sa relationship talk, applicable dito habang nabubuhay kayo. Hindi siya parang metaphor na para bang palaisipan siya pag in-apply mo, parang hindi talaga totoo. Di ba? So, we can apply this if we totally understand kung ano ba yung nilalaman. Ang totoo lang, akala natin, para lang sa kapakanan ng ibang tao yung ginagawa natin. Pero ang totoo, pag ginawa mo yung bagay na pinagagawa ng Diyos sa'yo, ano yung pinagagawa kanina pa, pinag-usapan natin, serve. Even the Son of Man came not to be served, but to serve. Saan galing yung verse na yun? Galing yun dun sa mga naunang verse, ang sabi niya, not so with you. If you want to be great,
you need to be your servant. Okay? Kung gusto mo daw maging great, kung gusto mo daw maging wealthy, successful, prosperous, you need to be your servant. Kailangan mong maging servant. And if you want to be the first, kung sino yung gustong mauna, yung pinaka-great, you need to be your slave. Kailangan kang maging alila o alipin nung pagsuserve mo. Parang alipin ng mga tao. Naglilingkod ka para sa kanila. Yun yung sinasabi niya. Kaya sabi niya, even the Son of Man, Jesus Christ, the King, didn't came o hindi bumaba para mapagsilbihan, kundi magsilbi. Didn't come to be served, but to serve. Okay? So, applicable yan. Sa pagninegosyo, when you serve your customer, pasok ko na yung topic talaga ngayong buwan, ha? When you serve your customer will become your marketing. They will tell other people, sa pamagitan ng word of mouth, that you serve them. You give them the service. Kaya sa business may service, di ba? Naintindihan niyo ba ako? Kung pure, kung real, kung authentic, kung genuine yung service na binibigay niyo sa mga tao, sa simula, parang parang wala tayong masyadong kinikita. Maliit lang kinikita natin eh. Pero you are serving them. You solve their problems. Akala mo para sa kanila yung ginagawa mo lang? Hindi, may kapalit yun eh. Laging may promise yung Diyos sa ginagawa mong mabuti sa pagsunod mo sa Kanya. When you serve, you will become great. When your business are serving people, you will become great. Your business will become great. Hindi ka makakalimutan ng mga tao. Hanggang sa pang-araw-araw na pamumuhay nila, ikaw na lang yung pinag-uusapan nila. Doon na lang tayo sa kasi ang doon yung babait ng mga tao. Pag nandun tayo, talagang para tayong mga hari na pagsilbihan nila. Well, it's the same thing with your employment. If you are thinking always of yourself, sabi ko nga doon sa discipleship namin nila Ernie, if you are always thinking of yourself, pwede kang pumupit, pwede kang mandaya ng oras, pwede kang hindi magtrabaho during your time na nagtatrabaho ka, nag-time in ka pero hindi ka mag-work kasi you don't have this mindset of serving, tanggal ka sa trabaho mo. Pero pag ginalingan mo, kasi you are serving, nandito ako para ipakita yung kultura ng langit. Ano yung kultura ng langit? Love. Love is serving. Pag ibinigay mo yung best mo sa trabaho mo, hindi pwedeng hindi yun makita ng mga kasama mo, hindi yun pwedeng makita ng mga managers nyo, hindi yun pwedeng hindi makita ng may-ari ng kumpanya. Ipropromote ka ng ipropromote kasi you are serving, you are working without you being paid sa mga overtime mo. Kahit na nag-iimbalsa mo ka, inuwi mo pa. Kasi you have this mindset of serving. Hindi ka nag-preserve lang para sa sarili mo. You are not selfish. Yes, you are being paid kasi nag-work ka naman. Pero yung nagbibigay ka ng extra, gagawin mo lang yun pag meron kang this faith that the Word of God is true, that the Word of God is real, that His Word hindi nagbabago, at yung salita niya at mga pangako niya sa Biblia ay totoo. Magsuserve ako. Balang araw magugulat ka. Nandun ka na sa tuktok. Ano lang ginawa mo? Service. Maaring di mo yung makita sa simula. Kasi yung isip natin hasty, gusto natin madalian, gusto natin makita agad yung resulta. Pero ang totoo, pag yun yung ginawa mo, lahat ng meron ka mawawala. Kasi hindi tama yung formula. Pero pag ang in-apply mo sa buhay mo, Paps, pag ang in-apply mo sa buhay mo yung formula ng Bible, you will become great. That's His promise. Can we clap to your hands for God? That's His promise. So that's faith. You apply His principle. Serve. Hindi ako galit. Preaching ang tawag dito. Di ba? You get the point?
Pero lagi tayo nakatingin kasi sa sarili natin. Kaya parang, hindi naman ako makikinabang dyan magkano lang kita ko dito? Pag nilibre ko, lugi pa ako. Hindi, nagkaroon na nga ng problema Sige po, wala na po bayad yan. Sa inyo na lang po yan. Kasi ayoko pong dadagdagan ko pa po. Serving! You serve them! You get the point? Lugi ako dito, nag-overtime ako 2 hours, di man lang napapansin. 3 araw na ako nag-overtime, di man lang ako pinapalakpakan dito. Okay lang yun. You are serving. Balang araw makikita nila na may isang tao na sobrang dedikado dun sa trabaho niya. Ano kung hindi yun makita ng ibang tao? Ano kung hindi yun makita ng boss mo? Meron naman isang nakatingin Aalisin ka niya dun, ilalagay ka pa niya sa tinanggal ako dito. Hindi, nire-redirect ka lang niya. Ayaw ka niya dyan kasi nga hindi ka na-appreciate. Tinanggal ako overtime na nga ako ng overtime. Okay lang yun, nire-redirect ka niya dito kasi ma-appreciate yung ginagawa mong pagsaserve. Nalugi yung negosyo ko. Ba't nalugi? Lagi ko naman tinutulungan yung mga tao. Hindi ka talaga para dyan. May pinapagawa si Lord sa'yo. Doon ka mas magiging great. Pag in-apply mo yung... Kaya mayroong redirection yung Diyos. Hindi yung mga masasamang pangyayari lagi ang parang masama, laging may... Lord, bakit naman? Huwag mo na tanongin si Lord. Just do. Because that's faith. Just follow. Because that's faith. You are believing. You have this faith. You have this deep belief that His word is true. And it's applicable. You will become great. I will tell you, a lot of people na mga naging great. Number 1 natin si Jesus Christ. Hanggang ngayon, kilala natin siya. Sinusunod nga natin siya. Pinag-uusapan nga natin siya ngayon 2,000 years pa siyang namatay. Muli lang nabuhay. Yun yung sabi sa Bible. That's our faith. Muli siyang nabuhay. Yung iba hindi naniniwala na namatay siya. Yung iba hindi naniniwala na Diyos siya. Pero sabi sa Bible yun. That's our faith. Kung ano yung nakasulat, yun yung totoo. Pag sinabi niya magiging great ka, pag nag-serve ka, magiging great ka. Kaya applicable to. Pag na-apply mo to, talaga magiging great ka. You love me, Papsi? Because I am serving you. You will be great. Totoo ba yung pagmamahal mo sa akin? Yes, boss. Bakit? Bakit mo ako mahal? Siyempre, nagsaserve ka. Kanino? Sa akin, kailan? I love you, di ba? You feel my love? Yes. Makakalimutan mo pa ba ako sa buhay mo? Hindi. Mangyayari pa ngayon, baka ikwento mo pa ako sa apo mo. Hindi ito pagmamayabang. Sinasample ko lang para mas maintindihan ng mga tao. Di ba? You are here. Most of the people stay here because you feel the love. You feel the service. Hindi nyo kami binabayaran. Yung mga pastor dito hindi binabayaran pero nagtuturo. Yung mga negosyante dito hindi binabayaran pero tumutulong para lumaki yung mga negosyo ng ibang tao. The service. And you will become great. Hindi lang yung langit yung magsusulat ng pangalan mo. Si Jose Rizal nga, ginawan pa ng monumento You understand? May question ka pa? Ubusin na namin yung oras mo, Pastor Sol ka. Isa lang daw. Isa lang yan, ha? Ang haba ng answer ko Ewan ko, pero marami din po kasi ata may mga problem or like since na we're in the notion na po regarding sa business and then sa service nga, no. Meron kasing as business owners and syempre may mga hinahandle tayo na tao po. Ano yung parang ma-advise nyo or your recommendation with regards to handling people po? Kasi there was like moments na merong, for example, you've established the standard naman na po and meron kayong mga parang code of conduct, ganyan. And then, until to what extent kami dapat as owners na kumbaga magsiserve din sa mga employees namin. Kasi given na meron naman tayong mga parang standard din kung paano sila bibigyan ng mga sanctions, but meron kasing mga guilt na nararamdaman yung mga business owners kapag sinasabihan namin sila with regards to some problems na nagiging
parang, kumbaga nakaka-affect dun sa pinaka-business in general, o kumbaga overall. So, Ayan, yung- what's your specific question? Yung specific question ko po yung until to what extent kami makakapag-serve dapat sa mga, since tao rin sila, di ba? Kasi medyo nagigilty kami kapag meron kaming mga napapagalitan. Pero sabi din kasi kanina, is what you tolerate is yun yung deserve natin. Pero until to what extent po, yung mga ganong bagay. You cannot change what you tolerate. Yun sabi natin kanina. What you tolerate becomes normal. Sa employment, ganun yung ating principle. So what you tolerate becomes normal. So up to what extent, if it jeopardizes the whole vision ng kumpanya, ano yun, kung nakaka-apekto na siya para masira yung kabuuan ng kumpanya kung saan kayo papunta. No? Hindi na para maging loyal tayo sa mga taong yun. Kasi mas marami pa tayong magagawa para sa ibang tao kung mas magiging maayos yung pupuntahan natin. It creates culture eh. Lalo na kung mga higher positions. Mga officers kung may mga problema. That's why my recommendation is first, you need to fix it sa simula pa lang. O kung currently, okay yan. Pero dapat sa simula pa lang, when you hire, at least you know na kasama mo siya dun sa vision and mission. Yung gusto mong gawin, bakit nyo tinayo to? Anong purpose ba't nyo tinayo? Kasi nga, kung ang reason lang ko, pag pera lang pinag-uusapan nyo, magiging mukhang pera lang yung mga tao. That's why hindi yun yung nilalatag pag kayo ay nag-hire. Kailangan mission and vision. Okay? So, dapat alam nila yung mission and vision, tapos dapat align sila doon. Kaya mo ba akong samahan na marating to? Ganito gagawin natin. Tutulungan natin yung ganito, ito yung solusyon na binibigay natin sa mga tao. Kaya mo ba akong tulungan na masolve natin yung problemang to ng bansang to sa ganitong bagay o sa mundo? Diba? So, you need to fix it first. Pag nagsimula ka ng mali, magsisimula ng katapusan. Pag nagsimula ka ng mali, matatapos ng mali, sorry. Pero pag nagsimula ng tama, magiging maayos. So, you need to fix it sa simula pa lang. Pangalawa, pag currently, nandun na sa ganung proseso, tapos ngayon mo lang na-realize na, oo nga, ito nga pala dapat kami, ito na nga pala dapat kami. Tapos, inaayos niyo yung kumpanya niyo, tapos ayaw niya. Parang ano yun? Parang Lucifer ng langit. So, It's dangerous. It will create rebellion. Susuwagin ka niya. So, kung ano yung purpose mo, hindi, may tamang mga pa. Sa technical, syempre, paturo na lang kayo paano magtanggal, ng tama. Pero for me, it's better to sacrifice 1 person or 5 person or 10 person kaysa mag-sacrifice yung buong kumpanya. So, my recommendation is, papirmahin nyo sila kung ano dapat papirmahin para kung hindi sila magiging align, pwede mo silang tanggalin. But yung problem kasi naman, kumbaga lahat kasi is more on align na talaga with the HR, the labor code din. So ito personal to sa company Yes, mo ba to? kumbaga halos lahat na kasi sila matatanggal kapag In-apply ko na siya na like ng as in talaga. Kasi lahat may proper documentation and almost lahat for ganito na, for suspension, for termination. So parang lahat sila matatanggal. So okay lang naman. Depende kasi sa level ng kumpanya. Pero it's better na tanggalin mo nga lahat hanggat maaari kung kaya mong gawin. Pero you need to strategize. Hindi pwedeng matanggal lahat tapos wala ka ng tao. Mali yun. You need to have strategy kung paano. Kung talagang totoo itong sinasabi mo, halos matatanggal lahat, mga 90% ba to? Or more than? Meron pa rin naman mga dito. So mga 60%. Mga ganyan, 60 to 70%. So, meron mga kaparaanan, di ba? Pwede naman open hiring ka lagi. Pero magbig ka sa pagpapapasok. Kaya nga yung principle natin, fire fast, hire slow. Ano ibig sabihin? Kailangan sasalain mo ng maigi lahat ng papasok, tapos tanggalin mo agad lahat ng hindi kasali.
No, kasi you are not serving just them. Though you are giving them work, pero yung total, hindi naman talaga yun yung purpose ng tinayo mong negosyo, tama? Hindi naman para lang magbigay ng trabaho. Kasi kung magsasara kayo, hindi ka na makakapagbigay. So ang isipin mo, yung mas lumaki yung kumpanya, lalo na kung maa-align lahat ng tao dun sa vision. Kung magagawa niyo yung vision niyo, mas marami ka pang magbibigay ng trabaho. So may matatanggal na isa, pero may papalit na 1,000. Parang ganun isipin mo. So, pwede kang kumuha ng mga tao sa agency kasi lagi silang hiring, tapos medyo mahigpit ka sa pagpapapasok, lahat papuntahin mo para interviewin mo, tapos so you need to have this strategy kasi medyo iba-iba kasi yung kumpanya, mahirap ako magbigay ng recommendation dito for a niche, specific business, tapos hindi naman applicable kasi hindi ko naman totally alam. Ngayon, pero sa kalahatan dapat ganon. Hire slow, fire fast. Fire fast, hire slow. Tapos, gawa ka ng strategy na hindi naman, mapunan naman yung magiging pagkukulang kung lahat sila ay matatanggal. Strategy na to. Pero again, dapat sa simula pa lang maayos na para hindi matapos ng mali. Okay? Simula pa lang, ayusin na para maayos yung magiging daloy. Okay? So, have that kind of system. Okay po. Okay? Thank you po. Nasagot ko ba? Yes po. Thank you. I hope you learn and thank you. God bless.